Sa episode na ito, kilalanin natin si Mika Lim, isa sa mga miyembro ng BINI bago pa siya sumikat. Mula sa Cebu hanggang sa entablado ng P-pop, sinusundan natin ang paglalakbay ni Mika. Mula sa simpleng pagkabata, mahigpit na trainings, sa mga hamon sa pag-abot ng pangarap, hanggang sa mga breakout moments kasama ang BINI. Tara, simulan na natin ang kwento ni Mika. Ngunit bago ang lahat, comment mo naman kung taga saan ka para ma-shoutout naman kita sa susunod na video. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber. Ipinanganak si Micaela Jana Himenea Lim noong Nobyembre 8, 2003 sa Cebu City. Bunso siya sa 3 magkakapatid at lumaki sa isang masayang pamilya. Noon, naninirahan sila sa Cebu City at ang kanyang ina ay may lahing Chinoy. Sa madaling salita, kabilang si Mika sa isang Chinese-Filipino na angkan. Noong siya'y 6 na taong gulang, lumipat ang kanilang pamilya sa Santa Rosa, Laguna, kung saan niya nahasa ang kanyang kaalaman sa Tagalog. Matapos nito, tumira rin sila ng matagal sa Silang, Cavite, bago tuluyang nanirahan sa Metro Manila. Mula pagkabata, nahilig na si Mika sa musika dahil sa impluwensya ng kanyang ama. Madalas silang magkaraoke, magkasama, at dito nagsimula ang kanyang pagmamahal sa pag-awit. Sa high school, naging miyembro siya ng cheerleading squad at manlalaro ng volleyball bilang setter. Ang pagsabak niya sa sports at sayaw ay hindi lamang naging libangan, pinanday nito ang kanyang lakas, disiplina at kumpiyansa sa sarili. Nakalaunan ay naging malaking tulong sa kanyang pag-arte at pag-perform sa entablado. Dito makikita ang pundasyon ng pagkatao ni Mika. Isang pabirong bunso na mahilig umawit sa bahay at isang masigasig na atleta sa paaralan. Malayo ang mararating ng batang iyon, kaya't abangan kung paano niya gagamitin ang talento at sipag na sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Noong 2018, nagpasya si Mika na sumali sa Star Hunt Academy, isang mahigpit at masusing trainee program ng ABS-CBN para sa mga aspiring idols. Marami siyang kinailangang pagdaanan. Unang nag-audition sa Laguna, pagkatapos ay sumabak sa 5 araw na bootcamp kasama ang 250 aspirante. Tagong plano ito ni Mika. Hindi niya agad sinabi sa pamilya hanggang sa mismong araw ng audition. Sa bootcamp, kinailangan niyang patunayan ang kanyang galing sa kilos at boses. Matagumpay siyang pumasa at kabilang sa 100 aspirants na pinili. Nang ibaba pa ito sa 20 trainees, tuluyan nang napabilang si Mika bilang opisyal na trainee. Sa Star Hunt Academy, SHA, araw-araw siyang sumailalim sa masinsinang pagsasanay kasama ang mga profesional. Pinanday siya ng vocal coaches na sina Kitchi Molina at Anna Graham at mga dance coaches na sina Mickey Purse at Matthew Almodovar. Nakipag-collaborate din sila sa MU Doctor Academy ng South Korea, kaya naranasan ni Mika ang istriktong sistema ng K-Idol training. Kahit walang camera, todo effort ang bawat araw. Sayaw hanggang mapagod, boses na pinahasa sa workshops at walang mintis na practice. Mahirap at nakakapagod ang schedule, pero unti-unti, lalo pang nahasa si Mika sa pagsayaw at pagkanta. Matapos ang halos 8 buwang training sa SHA, dumating ang graduation ng mga girl trainees noong Oktubre 10, 2020. Sa seremonyang iyon, ginawaran si Mika ng nakakatawang award na Miss Fast Forward dahil sa kanyang mabilis na galaw sa training at sayawan. Isang pabirong paraan ng pagpupuri na nagpapakita kung gaano napansin ang kanyang husay at dedikasyon. Sa araw na iyon, nagsimula ang bagong kabanata. Opisyal na siyang miyembro ng bagong girl group na tatawaging BINI. Hindi na lang siya basta trainee, isa na siyang bahagi ng pangarap na handa ng lumipad. Hindi biro ang pinagdaanan ni Mika sa SHA. Ayon sa kanya mismo, ang trainee days niya ang pinakamasalimot na bahagi ng buhay niya. Sa loob ng training camp, araw-araw niyang nilabanan ang pagod at pagdududa sa sarili. Minsan, kailangan pa niyang pigilan ang takot. Lalo na't noong una, nahihiya siyang magpakitang gilas dahil hindi pa siya dumaan sa formal dance training. Habang paikot-ikot ang mga audition, habang dumarating at lumilipas ang mga araw sa bootcamp, napakaraming pagkakataon na pumasok sa isip niya ang pagsuko. Pero paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili, mas malaki ang pangarap niya kaysa sa anumang hirap na dinaranas niya. Sa puntong iyon, lalong lumitaw ang karakter ni Mika.
Pinanday siya ng iba't ibang pagsubok, mula sa pressure ng kompetisyon, sa paglayo sa comfort zone at pamilya, hanggang sa hamon ng COVID-19 quarantine na naglimit sa training. Naka-lock-in camp sila sa SHA para manatiling ligtas, ngunit kahit naka-quarantine, walang pahinga ang practice. Dahil dito, mas nahasa ang disiplina ni Mika. Pinili niyang, kahit mahirap at nakakapagod, manatili at patunayan ang kanyang sarili. Sa ilang vlog at interviews, inamin niyang pinahirapan siya ng training. Pero sa parehong panahon, tumibay siya at natutunan ang tunay na kahulugan ng pagpupunyagi. At sa kabila ng lahat, may patuloy na ilaw ng pag-asa. Tuwing namimiss niya ang pamilya o naiisip na sumuko, naaalala niya ang walang sawang suporta ng kanyang mahal sa buhay, pamilya, mga kaibigan, at pati na rin ang mga fans na tinatawag niyang Future Blooms. Sila ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Magtapos sa Star Hunt Academy, kitang-kita ang transformation ni Mika bilang isang artist. Kung dati ay mahiyain at alanganin sa pag-apakita ng talento, ngayon ay sanay na siyang tumayo sa entablado at magbigay aliw sa libu-libong tao. Dahil sa hirap at pagod ng training na pinagdaanan niya, siya na ngayon ang main rapper at lead dancer ng BINI. Patunay na grabe ang kanyang pagsisikap. Alam na niya kung paano bumuo ng malalakas na rap verses at maghatid ng matitinding choreography na kayang magpaindak sa sinuman. Nagamit din niya ang kanyang athletic background sa grupo. Ang flexibility at mabilis na reflex na nakuha niya mula sa cheerleading at volleyball noong high school ay malaking tulong sa pagmaster ng masalimuot na dance moves ng BINI. Bukod sa musika, pinalawak din ni Mika ang kanyang talento sa pag-arte. Lumabas siya sa teen series na He's Into Her bilang si El Luna, kung saan ipinakita niya ang kanyang acting skills. Sa mga interviews at sa social media, ipinapamalas din niya ang pagiging entertainer. Gumagawa siya ng dance covers at vlogs na inaayos hanggang sa pinakamaliit na detalye para siguradong dekalidad ang output. Ngayon, mas kumpiyansa na siya sa sarili. Patuloy niyang hinahasa ang kanyang boses at performance sa pamamagitan ng mga bagong BINI releases. At hindi na siya natitinag kahit sa malalaking konsyerto at events. Mula sa batang nagdududa sa sarili, lumago si Mika bilang inspirasyon. Ang dating mahiyain, ngayon ay isang matatag at makislap na mandirigmang handang manguna sa entablado. Hindi lang si Mika ang umangat sa spotlight. Pati ang buong BINI ay mabilis na lumaganap sa P-pop scene. Isa sa mga unang big break moments nila ay ang paglabas ng pre-debut single na The Coconut Nut noong Nobyembre 2020 na agad nagpakilala sa kanilang kakaibang charm. Sumunod dito ang opisyal na debut single na Born to Win noong Hunyo 11, 2021. Ipinresenta ang kanta sa entablado ng ASAP at ginamit pa ito sa Miss Universe Philippines para sa swimsuit at evening gown segments. Sa maikling panahon, ramdam na ang impact ng grupo hanggang sa tuluyang makuha ng BINI ang bansag na Nation's Girl Group dahil sa laki ng kanilang fanbase at sa lakas ng impluensya nila sa P-pop industry. Ngunit ang tunay na game changer ay dumating noong 2023 hanggang 24. Nag-viral sa social media ang kanilang kanta na Pantropico, na sumabog sa TikTok at umani ng milyon-milyong views dahil sa hashtag Pantropico Dance Challenge na sinayawan ng libu-libong fans. Bunga nito, tumaas ng husto ang streams ng BINI. Umabot sa 200,000 ang monthly Spotify listeners nila sa unang pagkakataon. At noong Hunyo 2024, pumalo sila sa tuktok ng Spotify Philippines Artists Chart. Tinalo pa ang mga global stars tulad ni Taylor Swift. Hindi lang iyon, ang mga awitin nilang Karera at Salamin Salamin ay parehong nagtala ng top spots sa Billboard Philippines charts. Sa patuloy na tagumpay, isinulat din ng BINI ang pangalan nila sa kasaysayan bilang unang P-pop group na nanalo ng Best Asia Act sa MTV EMAs at nakasama pa sa lineup ng Quezon LA. Parang kwento mula sa isang fan fairy tale ang kanilang achievements. Sa likod ng tagumpay na ito, naroon ang matatag na suporta ng kanilang fandom, ang Blooms. Ayon sa pangalan, simbolo ito ng pagsisimula at paglago. Parang bulaklak na namumukadkad matapos ang mahabang taglamig. Karamihan sa mga Bloom ay mula sa Millennial at Gen Z generation at sila ang gumagawa ng dance covers, fan art, trending hashtags
at iba't ibang proyekto para ipagdiwang bawat kanta at video ng BINI. Para kay Mika, ramdam niya ang lubos na pagmamahal ng kanyang mga blooms. Noong 2024, kabilang pa siya sa top 10 most searched personalities sa Google Philippines. Patunay na kilala at minamahal siya ng marami. Sa bawat concert at fan meet, sabik na nakatuon ang mga camera sa kanya at pinapahanga niya ang lahat sa husay at energy ng kanyang performance. Sa huli, malinaw na pinapadama ng blooms kay Mika at sa buong BINI na hindi sila nag-iisa sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Malayo ang narating ni Mika mula sa Cebu hanggang sa entablado ng BINI, isang kwentong puno ng sakripisyo at tibay ng loob. Isa siyang patunay na kayang maabot ang bituin kahit napakahirap, basta't huwag susuko. Kung nagustuhan nyo ang aming video na ito, huwag kalimutan i-like ang video at i-subscribe sa channel upang sumabay sa mga susunod na kwento. I-share din ninyo ito sa iba, lalo na kung may kilala kayong nangangarap din maging P-pop idol.